Ang bahagi po ng kasulatan na magiging talatang batayan. Sa pamamahayag ng salita ng Panginoon, ito ay masusumpungan sa 1 Gs, talatang Gs. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang ang aming mga panyapak ay makaparito sa dakong ito, upang minsan pa'y makatagpo ka namin. Maranasan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin. Upang sa gayon, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siyang aming may papamuhay sa bawat araw. Sapagkat kailangan namin ang iyong mga salita bilang gabay sa aming mga buhay. Dahil hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa iyong labi. Basbasan mo nawa ang sandali pong ito, lukuban mo ng iyong presensya at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay gabayan mo kami upang sa gayon ay mahihatid kami sa kalaman ng katotohanan at sa pakikinig namin sa iyong mga salita ay mapapagpala nawa kami. Yamang ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito ang aming dalangin. Amen. Muli kong basahin ng talatang batayan na siyang ating pag-uusapan na napakahalaga na ating dapat maunawaan. Mula ito sa Ebanghelyo ni Juan na Apostol, na kung saan ang mismong Panginoon ang siyang nagsalita ng ganito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ang ikalawang bahagi ay siyang ating pag-uusapan. Yamang yung unang bahagi ay atin ng pinag-usapan sa ating nakaraang aralin na pagkain na magsisilitaw ang mga agaw. Subalit sa bilang karugtong, ang ikalawang bahagi ay pinamagatan nitong bigay na buhay, matamasa na masagana. At nandyan po ang ating sipi ng aralin na pagkain upang kahit na hindi mabanggit ang lahat ng mga talata, sapagkat napakarami po niyan, makikita niyo sa gilid niyan, ang maraming talata na pinagkunan. At 2 araw ko pong binubuo itong ating aralin na pagkain mula nung Biyernes hanggang maghapon, magdamag. Sapagkat napakahalaga ng paksang ating pag-uusapan na bigay na buhay, matamasa na masagana. Mas madalas na ang kinahihiligan na pag-usapan panay ay ang buhay ng may buhay. Di ba? Ulitin ko, mas madalas na kinahihiligan na pag-usapan, nagiging libangan pa nga,
at pinag-aaksayahan ng panahon ay yaong madalas panay na pag-usapan ang buhay ng may buhay. Subalit higit na makabuluhan ang usapan, may isaysay, kapag ang pag-uusap ay itutuon sa Panginoon at Kanyang bigay na buhay na matamasa na masagana. Bumubungad sa atin harapan ng katanungang sino ang gusto na magtamasang masaganang buhay at walang hanggang buhay? Sino ang gusto? Ang kabuuan na pinanggalingan ng talatang batayan na ating pinag-uusapan nang sabihin ng Panginoon, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Magandang pag-usapan ito sapagkat marami na tayong naririnig na pagpapaunawa ng talatang ito na mayroon dalawang bagay na maaring sabihin hindi ito ang ibig sabihin talaga ng talatang ito. Una, madalas nating naririnig na yung unang bahagi na kung saan sinabi ng ating Panginoon na naparito ang magnanakaw. Kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa, madalas ang tinutukoy ng iba dito ay ang Diablo. Siya ang tinutukoy nilang kaaway na dumating upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ngunit ako po ay hindi gaanong kumbinsido. Una, sapagkat ako ang isang mangaral na hindi nyo maringgan madalas na binabanggit ang Diablo, ang Satan o Diablo. Mangyari po, ayaw kong gastusin ang oras ko at ayaw kong maging advertiser ng Diablo. O bakit siya ang aking pangangalandakan? Ako'y tagapaglingkod ni Kristo at mas gusto kong ipahayag si Kristo kaysa sa Diablo. Kasi yan ang nakadalasang naririnig natin, maging sa mga Kristiyano. Walang bukang bibig kundi ang Diablo, ang Diablo, ang Diablo. Mga kapatid, pinupuno natin ang ating utak, ang ating isipan ng Diablo. Bakit hindi pag-usapan si Kristo? Ang Espiritu. Kalawa, yung karagdagan o karugtong nito na sinabing naparito upang bigyan sila ng buhay at ng kasaganaan. Na madalas, yung kasaganaan, at mamaya mas malawi kong tatalakayin, ay ikinakabit sa kasaganaan ng karangyaan, ng kalabisan, ng kaginawan, ng kayamanan. Ngunit, mukhang hindi ito ang ibig sabihin ng Panginoon na kasaganaan. Na dito mas naaakit ang marami kahit ng mga Kristiyano. At mamaya'y babanggitin ko muli kung bakit. Ang kabuuan ng 1Gs at hindi tayo dapat lalayo dito upang maunawaan natin ang sinabi ng Panginoon. Sapagkat mahalaga dito na ating makita kung ano talaga itong dito itinutukoy ng Panginoon na buhay at buhay ng kasaganaan. Ang 1Gs sa kabuuan at
mapapansin ninyo maging sa maraming talata na ating mababanggit mamaya, ay halos hinango ang lahat na ito sa aklat o ebanghelyo ayon kay Juan. Sapagkat wala yatang ibang aklat, lalo na sa ikalawang tipan, o mas kilalang bagong tipan, na tumatalakay sa buhay, na para bagang ang buong aklat sa kanyang pagkakasulat ay ang buhay ang tinatalakay, kundi ang ebanghelyo ayon kay Juan. Napakarami, halos pagbasahin niyo ang ebanghelyo ayon kay Juan mula sa pasimula sa kabanatang 1 hanggang sa katapusang kabanatang 20. Makita ninyo ang tinatalakay ay ang buhay. At mamaya makikita natin ito. At dito sa 1Gs, hindi tayo dapat lalayo sa nilalaman nito na meron itong kinalaman sa ugnayan ng Panginoon at ng mga kanya. Yung relasyon ng Panginoon at yung mga kanya. Na siyang binibigyan natin ng pansin, pinagukulan ng diin dito sa kawan ng Panginoon ang relasyon sa Panginoon. Na dito sa 1Gs ay inilalarawan ang ugnayan ng Panginoon at yung mga kanya kagaya ng ugnayan ng pastor at ng mga tupa. Kaya sa atin dito sa kawan ng Panginoon, maliban sa unang tipan, ang mga awit 23 at sa ikalawang tipan ng 1Gs ay binibigyan natin ng kahalagaan sapagkat dito makikita natin ang magandang ugnayan na namamagitan sa Panginoon at iyong mga kanya, kagaya ng pastoran ng tupa. Dito rin sa 1Gs ay, lalo na sa talatang batayan na ating pinag-uusapan, masikat na inihayag ang mabuting layunin o tunay na pakay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus sa kanyang pagkasugo at pagparito para sa makanya. Na walang iba sila na mga tupa ng kanyang kawan. Na kanyang ang higit na ibig na magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi po natin kailangan, hindi maaari nating alisin, kunin sa kabuuan itong talatang pinag-uusapan. Muli, ulitin ko, sa 1Gs, lalo na sa talatang Gs, ay masikat na inihayag o matingkad na inihayag ang mabuting layunin o ang tunay na pakay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus sa kanyang pagkasugo at pagparito para sa mga kanya. Sa mga tupa sa kanyang kawan, na kanyang higit na ibig ang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Bawat isa o lahat na ay mayroong tayong taglay na buhay. Nabubuhay tayo ngayon, may buhay tayo. Ngunit, bagamat mayroong tayong taglay na buhay sa ngayon, mga buhay po ba kayo? May mga buhay ba kayo? Nabubuhay ba kayo? Ngunit, bagamat mayroon tayong taglay na buhay, dito para bagang may ibang buhay o kakaibang buhay na binibigay ang Panginoon. Na parito siya na ang sabi niya ay upang sila'y ang mga kanyang mga tupa, sa kanyang kawan ay ang sabi magkaroon ng buhay. Abay, meron na tayong buhay. Pero bakit
ang higit pang ibig ng Panginoon ay magkaroon ng buhay at buhay o kasaganaan nito. Ano itong buhay na ibinibigay? Hindi po ba nakakatawag ng pansin? Meron gayong ibang ibinibigay na buhay. Maliban sa ating tinataglay na buhay sa ngayon. Dapat nating maunawaan na ang kasalukuyan nating tinataglay na buhay ay tanging galing sa Diyos. Genesis 2:7 ang sabi, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Itong taong nilalang ay hininga ng buhay, kaya nga nabubuhay. Alam natin, pagka wala na yung hiningang yan, tayo titigil na nabubuhay, tayo'y mamamatay. Mga Gawa 17:24-25 ang sabi, ang Diyos, siya nga na Panginoon, ay siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Alam na natin yon sapagkat taglay na natin ang buhay na yan. Nasa atin ang hininga ng buhay, kaya tayo'y nabubuhay. Ngunit ating mababatid, bagamat lahat ay mayroon nitong taglay na buhay, nabigay din, nagaling din sa Diyos, gayon man, ayon naman sa mismong Panginoon, dito sa 1 Gs, na siyang talatang batayan natin, kanya ngang tanging sinabi, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Meron pa palang iba pa o kakaiba na maaring maangking o magkaroon nitong buhay maliban sa kasalukuyan na tinataglay na buhay. Maaring maangkin ang bigay na buhay at buong tutong matamasa na masagana na higit pa sa tinatangkilik o meron na sa ngayon. Mababasa sa Biblia, 2 salitang buhay ang panay na binabanggit sa Grego. Ito ang bios at ang zoe. May pangatlong salita, ngunit madalang na mabasa, at yun yung salitang suke na mas isinasalin bilang buhay, pinagpapalitan minsan kaluluwa. Kagaya ng sinasabi ng Panginoon, minsan ay nawika niya, anong pakikinabangan ng tao kung makamit man niya ang buong sanglibutan, kung mawala naman ang kanyang buhay, o minsan pinapalitan, kung mawala naman ang kanyang kaluluwa. Suke ang ginagamit na salita ron. Pinagpapalitan ang buhay at ang kaluluwa. Siguro, hango doon sa Genesis 2:10, ang tao ng hininga ng Diyos, ng hininga ng buhay, ang tao'y naging buhay na kaluluwa o
o buhay na nilalang. Gayunpaman, ang pag-uukalan natin ng pansin ay ang dalawang salita, bios at zoe. Magkaiba ang dalawa, hindi magkauri. Parehong buhay, ngunit magkaiba ang dalawa at hindi magkauri. Magkaiba ang dalawa at hindi magkauri sa una, sa katangian o kaurian, at hindi lamang sa kaurian, kundi sa kasukatan. Doon natin ibabatay yung dalawang buhay na salita. Anong pagkakaiba sa kanilang katangian o anong uri, kaurian? Ano bang ano bang uri ang buhay na bios o bios? Ano bang uri ang buhay na zoe? Kasi sa atin, isa lang ang salita natin sa ating wikang Pilipino, buhay. Ngunit sa Grego, dalawang salita ang mababasa natin. Hindi lamang sila magkaiba ang dalawa sa kaurian o katangian. Ano ba itong buhay na bios? Ano ba itong buhay na zoe? Kundi magkaiba rin sila sa kasukatan, sa hangganan. Hanggang kailan ba ang buhay ng bios? Hanggang kailan ba ang buhay na zoe? Ang buhay na bios, sa siyensya, sa agham, diyan nag-uugat yung saltang biology. Yun namang zoe, may pagkakataon, pinag-uugatan ng saltang zoology. Buhay ang pinag-uusapan. Ang bios ay kalagayan sa kasalukuyan. Itong buhay natin sa kasalukuyan. Kalagayan sa kasalukuyan, isang buhay na nagtataglay ng takdang kamatayan at itinalagang hangganan. Ibig sabihin, ang bios ay isang buhay na tangi na lumilipas. Lumilipas yan, yung buhay na yan. At madalas, ginagamit din yan sa tao, ginagamit yan sa hayop, ginagamit yan sa halaman, at lahat ng may hininga, lahat ng nabubuhay, ay may buhay sila nitong bios na lumilipas. Tangi na lumilipas. May hangganan, may kamatayan. Hindi ba namamatay ang tao? Kahit may buhay siya. Hindi ba namamatay ang hayop na may buhay? Hindi ba namamatay ang halaman na may buhay? At lahat basta't may hininga ng buhay, namamatayan. Yan ang bios. Ngunit ang zoe, at ito ang dapat nating unawain, ay kalabisan sa kasalukuyan. Isa siyang buhay na iniugnay sa walang kamatayan at walang hangganan. Hindi magwawakas. Nakita niyo ang pagkakaiba na, unti-unti ninyong ilarawan yan. Sapagkat hindi natin maunawaan itong sinabi ng Panginoon na ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Hindi natin maunawaan ano itong buhay na maaring maangkin magkaroon ngayon sa ngayon kung hindi natin naunawaan ang dalawang salitang ito. Ang bios ay ang temporal na buhay. Lumilipas. Ang zoe ay eternal, hindi magwawakas. Ibig sabihin, itong zoe ay
lampas pa, o higit pa. Kung may papahintulot, maaring gamitin din ng salitang karagdagan sa buhay na ating kasalukuyang taglay. Parang may dagdag na buhay na ibinibigay. Maliban sa taglay na nating buhay ngayon na lumilipas, may kamatayan at may hangganan. Itong buhay na ibinibigay ng Panginoon ay buhay na eternal, hindi magwawakas, walang kamatayan, walang hanggan. Bago ko talakayin ang dalawang buhay na yan, sapagkat mahalagang mapag-unawa natin at makakapamili tayo sa ating sarili. Anong gusto nating buhay o anong meron tayong buhay sa ngayon na ating pinamumuhay? Isang buhay na biyos, pangkaraniwan na kasalukuyan, lumilipas, tanging na lumilipas, may kamatayan, may hangganan. O nasayin natin at ibigin na magkaroon nitong buhay na binibigay ng Panginoon, ang Zoe, eternal, hindi magwawakas, walang kamatayan, walang hangganan. Wala po sigurong tao sa mundo na nabubuhay na hindi gustong mapahaba ang buhay. Meron po bang ayaw humaba ang buhay? Kaya anong pinagagawa natin sa buhay? Lahat na'y pinagsusumikapan natin, lahat na'y ginagawa natin para humaba ang buhay natin. Hindi po ba? Kung ano-ano ang mga iniinom nating mga gamot, pandugtong sa buhay natin, kung ano-ano ang mga ginagawa natin, upang sa gayon ay mapahaba natin ang ating buhay. Lahat ay gusto humaba ang buhay, walang gustong mamatay. Meron po bang gustong mamatay sa atin? Baka matalam natin ang kamatayan na pinaliliwanag na ng Biblia ay paglipat sa buhay na ito patungo sa kabilang buhay. At mas naniniwala tayo at may pagtitiwala na ito ay lampas sa buhay na ito ay buhay doon nakasama ng Diyos, pero walang magboboluntaryo, magtataas ng kamay na gusto na niya na mamatay. Lahat tayo gusto natin mahabang mabuhay. Di ba? Kaya mahalaga itong paksang ating pinag-uusapan sapagkat makakapamili tayo sa ating sarili. Ano ang gusto nating buhay na mayroon tayo, isang buhay na lumilipas at madalas, mabilis na lumipas at mawala. Dahil may hangganan, may kamatayan, o ibigin natin na mayroon pa palang ibang buhay na ibinibigay ang Panginoon bukod sa dati na nang ibinigay na meron tayo na pinamumuhay natin ngayon, na para bagang isang dugtong siyang buhay, para bagang isang dagdag na buhay, labis, lampas. At yun ang ibig sabihin ng salitang perisos sa Greko, kasaganaan. Lampas, labis sa buhay na taglay natin na meron tayo ngayon, itong buhay na ibinibigay ng Panginoon. Dahil eternal, hindi magwawakas, walang kamatayan, walang katapusan. Bago ko talakay ng mas malawak, ang dalawang salitang buhay na yan, na magkaiba ang dalawa sa kaurian at kasukatan,
Nais ko munang ituwid. Una, ang dalawang bagay. Sinabi ko na kanina, hindi nangangahulugan yung magnanakaw, na umaagaw, mapatay, pumupuksa. Hindi yun ang Diablo. Huwag natin pag-usapan ng Diablo. Hindi siya kasali. At hindi tayo interesadong pag-usapan siya. Ang ikalawa ay, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. Ibig kong tuwirin sandali yung saltang kasaganaan. Na sa wikang Grego ay perisos at paliliwanag kong mas malawak mamaya-maya. Mangyari, naririnig natin, sinasalita ng iba na ang buhay na tinatalakay dito ay mas madalas ang higit na binabanggit ay pamumuhay na iniuugnay sa kasaganaan ng kabuhayan. Para sa kanila, ang tunay na masaganang buhay o buhay na may kasaganaan ay yaong merong nakakahigit na tinatangkilik, malaki ang ari-arian, iniuso ang turo at maraming mga kahit na Kristiyanong iglesia ang yumayakap nito, iniuso ang turo na pananagana ng mananampalataya. Yung tinatawag na sa Ingles na prosperity teaching. Na ang ibig daw sabihin ng kasaganaan dito ay kasaganaan, health and wealth. Kalusugan at kayamanan. Ng mananampalataya daw ay dapat ay mabuhay sa kasaganaan. Kasaganaan ng kabuhayan. Kasaganaan ng kaginawaan. Kasaganaan ng karangyaan at kasaganaan ng kayamanan. Kaya nakakalungkot, maririnig natin palagi yung sinasabi kapag binabanggit ang yaman, binabanggit ang luho, binabanggit ang mga tinatangkilik, binabanggit ang mga bagay na maaring maranasang sagana sa buhay nito. Naririnig natin yung saltang, I claim it, akin yan. Nakakalungkot na nagiging makasarili tuloy ang mga mananampalataya. Walang inaangkin kundi yung maangkin nila ang isang bagay. Nakakalungkot na makita na maraming kahit na mga Kristiyano'y nagiging materyoso. Meron bang itinuro si Jesus, ang ating Panginoon, na magkaabala sa pagsasagana sa buhay na ito? Meron bang turo si Jesus na ating Panginoon at kapagtasan na nagsasabing ang kasaganaan ng buhay dito ay magpakayaman kayo sa sanglibutan ito. Magpakasagana kayo sa buhay na ito. Meron po ba kayong mabasa? Mukhang taliwas yan sa Mateo 13:22 o bago ang Mateo 13:22, huwag nating kalimutan ang mismong sinabi sa Mateo 6:33. Nauna muna ninyong hanapin, unang hanapin ang kaharian ng Diyos. Ang mga bagay hindi nyo alalahanin sapagkat idaragdag. Ngunit binabaligtad natin ang formula. Mas gusto natin ang mabigat kaysa magaan. Ang magaan paraan ay, ang sabi ng Panginoon, unang hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Isusunod, didaragdag na lamang lahat ng mga bagay. Ay hindi, ang gusto natin, hanapin yung lahat ng mga bagay, huli ang kaharian ng Diyos. Pinahihirap natin. Gayong pinagagaan ng Diyos ang buhay.
Anong sinasabi ng Mateo 13:22, Marcos 4:7-19, Lucas 8:14? Ipinapaalala sa mababasa nung sabi, yung mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, ang daya ng kayamanan, ang mga pita sa ibang bagay, ay binabanggit na balakid, nakakasukal, nakakapanakal sa isang tao. Ito yung talinhaga ng apat na binhi, bining na laglag sa apat na lupa ng tao ang tinutukoy. Yun daw pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. Ang ibig sabihin dito ng pagsusumakit ay merimna sa Grego. Ibig sabihin, yung maraming bagay sa sanglibutan ito na nahihahalina tayo. Maraming mga bagay sa sanglibutan ito na naaakit tayo. Maraming bagay dito sa sanglibutan ito na nalilibang tayo. Maraming mga bagay sa sanglibutan ito na nahuhumaling tayo. Tinatawag ang ating pansin. Kinukuha ang ating pag-isip. Inaagaw sa atin ang ating panahon na malayo ang tuon natin sa Diyos, mapunta sa mga alalahanin sa sanglibutan ito, mapunta sa mga pinagkakabalahan sa sanglibutan ito, mapunta sa lahat ng pinagsusumikapan ng tao sa mundo ito. Nang sabi nga ng Panginoon, yan ang hinahanap ng mga pagano. Diba? Yan ang hinahanap ng mga walang Diyos. Yung may Diyos, ang hinahanap niya at una niyang hinahanap, ang kaharian ng Diyos. Isipin ninyo, ang mga ito, ang sabi niya, balakid, hadlang, at higit sa lahat, yung saltang merimna, pumupulupot, kumikitil. Kaya nakita niyo kahit na mga mananampalatayang Kristiyano, pag ito ang kanilang pinagtutuunan, maraming Kristiyano nabubuhay sa lungkot, nabubuhay sa hirap, nabubuhay sa walang kasiyahan, walang kagalakan, walang katiwasayan, walang kapayapaan. Dahil ang isip ay punong-puno, gulong-gulo, na mas hinihanap yung kikitil, yung sasakal, yung pupulupot. Sa kanilang buhay. Ano ang tagubili ng Panginoon sa Mateo 6:19-21? Huwag kayong mangag-ipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit, sapagkat kung saan ang inyong tinatangkilik o kayamanan, doon ang inyong puso. Wala sa Diyos. Malayo sa Diyos. Dahil ang mas minamahalaga ninyo ay itong yaman, itong tinatangkilik, itong gusto niyong angkinin, itong lahat ng pinaghihirapan niyo, pinagsisikapan, inilalayo, yun din ang salitang ng merimna, sa Tagalog, sinalin siyang nakakainis. Iniinis. Inilalayo kahit ng mananampalataya sa Diyos, natutuon ang kanyang pansin at damdamin sa ibang bagay na malayo at hindi sa Diyos. Nakakalimutan ba natin ang sinabi ng Panginoon? Sa Lucas 12:15. Nang sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, ang buhay ng tao ay hindi
sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Lumitaw yung salitang kasaganaan. Kaya kung yung one yes, ay sabihin nating ang kasaganaan na tinutukoy ng Panginoon doon sa one yes, ay kasaganaan ng kayamanan, ng karangyaan, ng kaginawahan at lahat ng bagay. Sabi rito, bandang huli sabi ng Panginoon, hindi sa kasaganaan ng buhay ng tao o wala sa kasaganaan sa buhay ng tao ang kanyang buhay sa kasaganaan ng bagay. Hindi nakasalalay ang buhay ng tao sa lahat ng kanyang kasaganaan. Bakit? Hindi ba diyan din sa Lucas 12, lalo na sa talatang 16 hanggang 21, sinalita ang talinhaga ng mayamang mangmang. Anong ginawa ng mayamang mangmang? Kung titignan ninyo itong mayamang mangmang, mahusay siya sa kanyang buhay. Magaling siya sa kanyang gawain. Bakit? Naparami niya ang kanyang ani. Napalaki niya ang kanyang yaman. Kaya kailangan pa niyang gibayin ng mga luma at maliliit at gumawa siya ng mas malaki sapagkat hindi na magkasya ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Mahusay na tao. Hindi po ba? Napaunlad niya ang kanyang, kung sa panahon natin, negosyo. Napaunlad niya ang kanyang kabuhayan. Naparami niya ang kanyang ani. Napalaki niya ang kanyang tinatangkilik. Pero nung sabihin ng Panginoon, mangmang, you fool, haling. Sa Biblia, minsan nagpaalala ang Panginoon, huwag mong tawagin ang iyong kapatid na mangmang. Huwag mong tawagin ang iyong kapatid na hangal. Pinagbabawal. Huwag mong tawagin, siguro kung panahon natin, huwag mong tawagin bobo. Dito ang Diyos ang nagsalita na bobo, mangmang, hangal. Napakalaki siguro ng pagkakamali niya kung bakit ang Diyos mismo ay pinagwikahan siya na mangmang, hangal, haling. Anong mali niya? Mali ba yung siya yumaman? Mali ba yung napasagana niya ang kanyang buhay? Mali ba na naparami niya ang kanyang ani? Mali ba na napakalaki niya ang kanyang mga bangan? Sapagkat wala ng paglalagyan. Yun bang mali? Mali ba na nagsikap siya sa kanyang buhay upang umangat ang kanyang kalagayan, maranasan ng kaginawan at kasaganan? Mali ba yun? Hindi. Hindi yun ang mali. Alam niyo kung anong mali? Ang mali, kung bakit tinawag siyang haling o mangmang, ang sabi kasi niya sa kanyang sarili, o kaluluwa ko, wala ka nang dapat na alalahanin, wala ka nang dapat na gawin, kumain, uminom ka, magsaya ka. At ang sabi ng talinaga, kukunin ng iyong buhay, ang iyong kaluluwa sa iyo. Anong ibig sabihin? Ang mali niya, ang buong kaisipan niya, yung buhay niya ay nakasalalay sa kanyang kasaganaan. Ng buhay niya ay nakadepende sa kanyang tinatangkilik. At yan din ang pagkakamali maging ng maraming mga mananampalataya. Kung bakit labis-labis ang pagsusumakit, ang pagkakabala, maging walang panahon sa Diyos, walang iniisip na Diyos,
na nakakalimutan, nakakaligtaan, ang buhay ay nakasalalay sa kamay ng Diyos. At ito ang mali ng taong itong mayaman na mangmang. Akala niya ang buhay niya nakasalalay sa mga lahat ng bagay na kanyang tinatangkilik. Di ba sinasabi ng kasulatan? Pinatatalos na ang Diyos sa kanya nakasalalay ang buhay. Mga awit 36:9, nasa kanya ang bukal ng buhay, sa mga tuwid ang pinagmumulan ng buhay. Job 12:10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at lahat ng hininga ng lahat ng mga tao nasa kamay ng Diyos. Mga awit 104:29, at kapag kanyang inaalis ang hininga, pagkukunin ng Diyos ang bigay niyang hininga, ang tao'y mamamatay, mababalik sa pagkalabo. Job 34:15. Kung pipisanin ng Diyos sa kanyang sarili ang kanyang hininga, sa Diyos yun bigay ng Diyos. Bigay lang ng Diyos yung buhay na yon. Nang hininga niyang tao sa butas ng ilong at nagkaging buhay na nilalangan tao. Bigay lang yun ng Diyos. At ang sabi, kung kanyang pipisanin, kukunin ng Diyos ang kanyang hininga, tanang laman ay mamamatay, ang tao'y babalik uli sa labok. Ecclesiastes 3:19, 12:7. Ang diwa ay mababalik sa Diyos, yung hininga na nagbigay sa Kanya. Sabi ni Job sa Kabanatang 1:21, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang mag-aalis. Ang Panginoon ang nagbigay ng buhay, ang Panginoon din ang mag-aalis ng buhay. At maliwanag, kapag kukunin, babawin ng bigay na buhay, walang makakahadlang. Sabi ng Ecclesiastes 8:7-8, walang tao na may kapangyarihan upang pumigil, ni walang kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Ito yung nakakaligtaan ng tao. At madalas, nakakalungkot kahit na sa mananampalatayang Kristiyano, nakakalimutan nila ng buhay ay nakasalalay sa Diyos. Hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik. Hindi sa dami ng ating ari-arian. Hindi sa dami at laki ng ating mga inaangkin na mga kasaganaan sa buhay. Sapagkat ang lahat ng iyon sa isang iglap, maaring mawala. Ang pagpapagtuloy natin, sapagkat gusto ko na pong tuwirin yung kasaganaan doon. Kasi yun ang binibigyan diin ng iniuso na turo ng kasaganaan doon na tinutukoy, buhay na at magkaroon ng kasaganaan, buhay at magkaroon ng kasaganaan, yung kasaganaan pinag-uusapan doon. Kaya ang daming mananampalatayang nadadaya. Maliyari, ang gusto nilang marinig ay, oo, payayamanin ka ng Diyos, masasaganain ka ng Diyos. I claim it. Pag narinig, ay gusto ko yan, akin yan. Hindi yun ang kasaganaan tinutukoy ng Panginoon dito.
nagiging materyoso tuloy ang mga Kristiyano at nagiging makasarili sa pag-angkin ng mga bagay sa sanglibutang ito. Tingnan ninyo, sanang mas maraming bilang ng mga nakikinig. Sanang mga lugar na dakong dinadayo. Ano ang mga pangangaral ang gustong marinig? Yung pananagana? Yung pagginhawa sa buhay? Material at temporal, hindi spiritual at eternal ang gustong marinig. Upang lubang mapagunawa ang sinalita ng mismong Panginoon, dalawang bagay. Anong totoong ibinibigay na buhay? Ikalawa, sinong magkakaroon ng ibinibigay na buhay dito sa 1 Gis? Nabanggit ko na walang ibang aklat na malawak na tumatalakay ng buhay kundi tanging itong Ebanghelyo ayon kay Juan. At gayon mapapag-alaman, hindi may sasantabi na ang Ebanghelyo ni Juan, ayon kay Juan, mabuting balita. Sapagkat ibinabalita ay walang iba kundi si Jesus, ang Kristo, Jesus the Christ, Jesus Christus, Yeshua Mashiach. Nang ibig sabihin, ang Mesyas na tagapagligtas, ang sinugo at naparito na tagapagligtas at wala nang iba pa, at siya ang Panginoon. Nandiyan ang mga talata, hindi ko na babanggitin sapagkat napakarami. At itong si Jesus, ang Kristo na naparito, ito ang makapagbibigay ng buhay. Itong buhay na sinabi niyang magkaroon at magkaroon ng kasaganaan nito. Ito yung mga talata. Kukunin ko lahat sa 1 Ebanghelyo ayon kay Juan. 1:4, nasa kanya ang buhay. O bago yun, 1:14 siya nga ang buhay. The life. Kalawa, 1:4, nasa kanya ang buhay. Ikatlo, 1:17, 2:3, nasa kanya ang kapamahalan upang magbigay ng buhay. Pangapat, 1:4-14, siya ang nagbibigay ng tubig ng buhay na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ikalima, sa 1:6-33-35, siya ang tinapay ng kabuhayan na nagbibigay buhay. 1:6-27, siya ang pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, ang pagkaing kanyang ibinibigay. 1:27-28, siya ang nagbibigay ng buhay. Ang dami pa po niya. Maaari din yung basahin din ang unang 1:1-2. Ang salita ng buhay, ang buhay na
Ipinangako sa unang 1:2:27. Basahin din ninyo ang unang 1:5:11-12 na siyang nagbibigay ng buhay. Maaari ninyong basahin din ng unang 1:2:25, unang 1:5:11-12 na siyang kinaroroonan ng buhay. Ang kinaroroonan, ang sino mang nasa Kanya ay kinaroroonan ng buhay, at ang hindi niya kinaroroonan ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ngayon, ano itong ibinibigay na buhay na ang makapagbibigay ay si Kristo Jesus? Kaya siya nga ang nagsabi, ako'y naparito upang magkaroon ng buhay. Ano itong ibinibigay niyang buhay? Walang pag-aalinlangan, maliwanag sa mga nasulat, at dito'y tinutukoy ang buhay na binibigay na higit na ibig ng Panginoon na magkaroon ang Kanyang pinagbibigyan ay ang buhay na walang hanggan o walang hanggang buhay. Ito yung sa Grego ay inyos. Zoe o Zoe ay inyos. Eternal life o life eternal. May pagkakataong sinasalin din everlasting life o life everlasting. Alam nyo, ang mga Hebreo, mayroon silang dalawang salita rin ng buhay. Hindi lang mga Grego. Ang salitang buhay sa Hebreo ay kayim. At ang unang salitang ng buhay sa kanila yung kayei shaha. Ibig sabihin isang buhay na tangi na lumilipas, parang kagaya ng biyos. At yung kayei olam, hindi magwawakas, mas katumbas ng Zoe. Upang lalo nating maunawaan na itong buhay na walang hanggan. Naririnig natin ito Nasasambit natin, naririnig natin ang buhay na walang hanggan o walang hanggang buhay. Ano ba itong buhay na walang hanggan? Ito maliban sa wala siyang hanggan. Wala siyang kamatayan. Wala siyang katapusan. Ang magpapaliwanag mismo sa atin ay si Juan din, Apostol. Dahil siya maraming tinatalakay tungkol sa buhay nito. Ang buhay na walang hanggan, taliwas. Ang taliwas dito ay ito. 1:3:16. Ang magkaroon nitong buhay, ang buhay na walang hanggan, anong sabi? Ay huwag mapahamak. Ang magkaroon nitong buhay na binibigay, ang buhay na walang hanggan, 1:36, wala sa kanyang poot ng Diyos. Ang magkaroon nitong buhay na binibigay, itong buhay na walang hanggan, ayon sa 1:5:25, ang may buhay na walang hanggan ay hindi mapapasok sa paghatol. Ang mayroon nitong buhay na binibigay, ang buhay na walang hanggan, sa 1:6:40, ang mayroong buhay na walang hanggan ay ibabangon sa huling araw. Ang mayroon nitong buhay na binibigay na buhay na walang hanggan sa 1:6:50, ang mayroon nitong buhay na walang hanggan ay huwag mamatay. Ang buhay na binibigay at mayroon nito o magkakaroon nito ay isang buhay na kailan may hindi siya malilipol, hindi siya aagawin ng sinuman sa kamay ng Panginoon. Ang mayroon nitong buhay na walang hanggan na binibigay na buhay ayon sa 1:11:25-26, bagamat mamamatay siya, gayon may mabubuhay at kung nabubuhay,
ay hindi mamamatay magkailan paman. Hindi ko kailangan ipaliwanag kung ano itong buhay na walang hanggan. Dahil, mababasa natin, makikita, pinaliwanag na ng nasusulat kung ano ang buhay na walang hanggan. Titignan natin ang mga ilang katapat na mga nasusulat. Halimbawa, ang 1:3:16, ang sabi diyan, ang meron nitong buhay na walang hanggan ay huwag mapahamak. Katumbas yan ng Mateo 25:46, 2 Tesalonica 1:9. May tinutukoy doon na walang hanggang kaparusahan, na walang hanggang kapahamakan. Ang meron nitong buhay na walang hanggan sa 1:3 ay hindi siya mapapahamak doon sa walang hanggang kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Ang sinasabi ng 1:36, yung merong buhay na walang hanggan ay wala sa kanya ang pot ng Diyos. Kalintulad ng nasusulat sa unang Tesalonica 5:9, hindi tinalaga ng Diyos sa galit kundi magtamo ng pagkaligtas. 1:5:24, ang meron nitong buhay na walang hanggan ay hindi siya mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katumbas ang Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. 1:6:40, ang sinumang meron nitong buhay na walang hanggan ay babangon sa huling araw. Katumbas ng unang Tesalonica 4:13-17, ang mga nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang nangabubuhay na nangatitiray agawing kasama upang salubungin ng Panginoon at sa ganito'y sa Panginoon magpakailanman. 1:6:50, anong sabi ay yung meron itong buhay na walang hanggan ay huwag mamatay. Kalintulad ng nasusulat sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. 1:28, ang meron itong buhay na walang hanggan ay hindi kailan may hindi malilipol at hindi aagawin ng sinuman sa kamay ng Panginoon. Kalintulad yan ng 1 Pedro 3:9, ang Panginoon hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak. Unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig ng lahat ay mga ligtas. 2 Pedro 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas at maglaan ng madimatwid naman sa kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Roma 8:35, walang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo Jesus sa kanyang pag-ibig. 1:11-24-26, ang meron nitong buhay na walang hanggan. Bagamat mamatay, gayon may mabubuhay, at ang nabubuhay ay hindi mamamatay magpakailanman. Katulad ng nasusulat ng unang Korinto 15:54, isang hiwaga. Ang mga patay ay mga bubuhay na maguli. Itong kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kailangan pa ba nating ipaliwanag kung anong buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay taliwas sa lahat ng sinabi. Huwag mapahamak, walang pot ng Diyos sa Kanya, hindi mapasok sa paghatol, ibabangon sa huling araw, huwag mamamatay, hindi malilipol, at kahit na mamatay ay mabubuhay, at kung nabubuhay, hindi mamamatay magpakailanman. Di ba natin gusto ang ganitong buhay? Ang buhay na binibigay ng Panginoon. Dahil ang lahat ito, kung titignan natin itong 1:3:16,
Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 6:40, Juan 6:50, Juan 10:28, Juan 11:25, 26. Kung wala tayong buhay na walang gan, lahat ito dadaanan natin. Lahat ito mararanasan natin. Mapapahamak sa walang gang kapahamakan. Nasa atin ang poot ng Diyos. Papasok sa paghatol. At kung ibabangon man sa uling araw, paroroon sa walang gang kaparusahan, mamamatay, malilipol, lilipulin, pupuksain, dahil may tinakda na araw ng paghatol at araw ng paglipol ang Diyos. Ngunit kung mayroong buhay na walang gan, kung mayroon tayo nitong buhay na walang gan, ang lahat na ito'y lumipas na. Maganda yung pagkakasaling, lumipat na. Hindi na natin pagdadaanan ito. Yun ang buhay na walang gan. Kaya kung ang ibig natin ay humaba ang buhay, wala sa anumang mga bagay na ating tinatangkilik ang magpapahaba ng buhay. Baka magpapalagot pa sa inyong buhay. Wala sa yaman ng magpapakayamanan ang makapagpapahaba ng ating buhay. Baka kayo mamamatay pa din at papatayin kayo sa inyong yaman. Wala sa pagsusumakit, pagsusumikap, pag-aangkin ng maraming bagay ang magpapahaba ng buhay. Baka lalong iiksi sa inyong kapagalan at sa inyong kahirapan. Ang pampahaba ng buhay, pagpaintulot yung mukha, mas magandang gamitin yon. Mas magkakaunawaan tayo. Ang pagpapahaba ng buhay, ay binibigay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yun ang pampahaba ng buhay. Sapagkat ang ibinibigay niya upang tayo magkaroon ay isang buhay na hindi nagtataglay ng kamatayan o ng kawakasan. Sapagkat buhay siyang walang hanggan. Maraming kuminsan nagtatalo-talo na, lalo na pag hindi naniniwala, mayroon ba nga bang buhay na walang hanggan? Meron nga bang buhay, katapusan ng kamatayan, yung madalas sinasabi nating life after death or after death? Kung ako po inyong tatanungin, wala naman kasi tayo. Hindi pa tayo nagpunta dun sa kabilang buhay. Ilagay na lang natin sa practical na usapin. Paminsan gusto kong ginagamit yung formula ng isang pilosopong Pascal. Yung tinalang wager. Pascal's wager. Yung bang mas madaling maunawaan ng Pilipino ito kasi kagaya ng sugal ng pakikipagsapalaran. Yung sumusugal, tumataya, di ba? Nagbabakasakali, nakikipagsapalaran. Di ba ganyan ang sugal? Tumataya, gusto. Baka sakaling biglang yaman. Baka biglang tumama. Di ba? Sa yaman, sumusugal. Nakikipagsapalaran kahit hindi alam ang mangyayari. Palagay ko ganito na lang natin pag-usapan para mas madali. Kasi kung talagang tinalakay na natin yan sa isang aralin natin yung kasamaan ng kamatayan. Sinuri natin ang maraming mga Biblia, mga talata sa Biblia tungkol sa kamatayan at kung meron nga ang buhay na walang hanggan. Ngunit
mas gusto kong pag-usapan natin sa ganitong paraan. Kung walang buhay na walang kung ang tao'y mamamatay, uwi sa labok at wala na siyang pupuntahan, kung ang tao'y maagnas na lang, mabubulok, kakainin na lamang ng uod sa libingan, at mawawala na lang siyang parang abo. Kung ang tao pagkakanyang pagkamatay, wala siyang pupuntang dako, at yun ang paniniwalaan natin, panalo tayo. Natalo ba tayo noon? Hindi. Wala naman pala buhay na walang gana. Subalit kung may buhay na walang gana, kung merong paroroonan ng tao pagkamatay niya, kung merong dakong doon habang buhay, walang kawakasan, mabubuhay siya pag hindi kayo tumaya doon, at kung meron, talo kayo. Tama ba? Di ba mas madaling unawain ng ganon? Hindi ba mas madaling tumayaan na tayo sa paniniwala na may buhay na walang gan? Sapagkat kung meron nga, maswerte tayo, tumama tayo, panalo tayo. Pero kung hindi tayo maniniwala, at pagkatapos meron pala, di nabigo tayo, natalo tayo. Mas madaling maunawaan, di ba? Para hindi na tayo pumunta doon sa patutunayan sa Biblia kung mayroon o walang buhay na walang gan, kung may patutunguhan, pagkamatay. Mahabang usapin kasi nyo. Tinalakay na rin natin yan sa isang aralin na pagkain natin yung batay sa mga awit 23, ang kasamaan ng kamatayan. Ngayon, pangalawang bagay, hindi lamang kung anong totoong ibinibigay na buhay, kundi sinong magkakaroon ng ibinibigay na buhay. Kung mahalaga pa sa atin na unawain ano itong ibinibigay na buhay, ay ang tinutukoy ay buhay na walang gan, soe, ainos o ainos soe, dagdag, labis, higit pa, sa buhay na kasalukuyan meron tayo ang bios na lumilipas. Kapalit nito, karugtong nito, karagdagan nito. Kasi yun ang isang ibig sabihin ng salitang kasaganaan sa wikang Grego, perisos. Nang sinabi ng Panginoon, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan. Yung salitang kasaganaan ng perisos, ang isang kahulugan din, karagdagan, kalabisan. Para maintindihan niyo ito ganito. Ito yung cellphone ko. Maring maganda na siya, maring moderno na siya, kompleto na siya, pero pag may lumabas na bagong cellphone, ang gamit nila sa mag-upgrade. Mag-upgrade. Kukuha ka ng mas maganda, mas labis, mas mahusay, mas mahal. Parang ganito ito. May buhay tayo ngayon, bios. Lumilipas itong buhay na ito. May hangganan, may kamatayan. Ayaw ba ninyong mag-upgrade? Ayaw ba ninyo mag-upgrade ng dagdag na buhay? Mas mahabang buhay na di magwawakas, walang kamatayan, walang hanggan. O kontento na kayo, magkasya na kayo sa mababang uri ng buhay. O gusto niyong mas nakakaangat. Ayun ang ibig sabihin ng perisos. Isang kahulugan niya, mamaya sasabihin ko pa, iba, karagdagan, para siyang dagdag, para siyang dugtong, para siyang pampahaba. Itong buhay na biyos na mamamatay, para sa madaling salita, may dugtong na buhay, may dagdag na buhay, na itong namamatay, hindi na mamamatay, itong magwawakas, hindi nalilipas,
Itong may hangganan, wala na siyang hanggan. Interesado ba kayong mag-upgrade ng buhay? Binebentahan ko kayo. Para kung naging ahente pa. No? Ang ibig ko lang po sabihin, pagpasyahan ninyo, nasayin ninyo na itong buhay may binibigay ng Panginoon, dagdag, karagdagan, labis, lampas sa kasalukuyang buhay natin ito. Itong buhay na ito na biyos na humihina. Itong buhay na ito na biyos na lumuluma, pumapangit, nagkakasakit, nasisira, namamatay. Ayaw ba ninyo ng dagdag na buhay na mas magaling, mas mahusay, mas maganda kaysa sa kalukuyan ito? Mga kapatid, mag-upgrade na kayo. Dahil kung mahuhumaling tayo sa buhay nito, dahil kung pagsusumikapan lamang natin ang buhay na ito, kung pagkakabalahan lang natin ang buhay na ito na narito ngayon at sa atin. Mga kapatid, lahat yan mawawala. Lahat yan masisira. Lahat yan malalanta. Lahat yan mawawala. Lahat yan magugunaw. Salamat sa Diyos, may binibigay na ibang buhay. At yung magandang mag-upgrade, masitaas natin ang antas ng buhay na gusto natin. Mas gusto natin yung buhay na mas magaling. Gusto natin yung buhay na mas nakakaangat, lampas-lampas, labis-labis sa buhay nito. Mahalagang maunawa natin sinong magkaroon ng ibinibigay na buhay. Sino? Ipinaunawa na sa nauna, yamang si Jesus ang Kristo, ang Yesus Kristos, ang Yeshua Mashiach. Ang Mesyas na tagapagligtas na Panginoon ang nakapagbibigay ng buhay. Mahalaga po ito, manababasa. Sa 1:17:3, ang makilala siya, 1:14:6, na siya nga ang buhay, 1:1:4, unang 1:5:11:12, na nasa kanya ang buhay, 1:17:2-3, na sa kanya ang kapamahalan upang magbigay ng buhay, 1:4:11, na ang kanyang ibibigay ay tubig na buhay, nabubukal sa kabuhayang walang hanggan. 1:27:33-36, na siyang tinapay din ng kabuhayan, ang pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibinibigay niya sa 1:5:39-40, na siya ang lalapitan upang magkaroon ng buhay. Si Jesus ang Kristo na Panginoon. At hindi ito makukuha kung kanino man. Walang ibang makapagbibigay nito, kundi siya lang. Ang buhay na ito, ang sabi nga ng unang 1:12 o unang 1:5:11-12, nasa kanyang buhay na ito, ang kinaroroonan niya. Kung nakangino si Kristo Jesus, ang taong yun ay may buhay, at kapag wala si Kristo Jesus sa kanya, wala ang buhay na ito. Maliwanag po yun. He who has Christ the Son at life. He who doesn't have Christ the Son does not have
life. Kailangan pong unawain natin yon. Hindi natin matatanggap, hindi magkakaroon itong binibigay na buhay na walang hanggan, kundi sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Hindi nyo yan mabibili kung saan-saan. Hindi nyo yan makukuha kung saan-saan. Hindi nyo yan matatanggap sa anumang paraan o kakaibang paraan. Ang may kapahamalang magbigay niyan ay si Kristo Jesus. Ang sabi sa 1:17, nasa kanyang kapamahalan, the power to give life. Because He is the life. He has the life, and the life is in Him. Ngayon, sinong magkakaroon ng binibigay na buhay? Paulit-ulit. Yung lahat ng talatang aking binanggit. 1:3:16, 1:3:36. Tulad ng sabi ko, puro dito sa aklat lang ng 1 ito. 1:3:16, 1:3:36, 1:4:14, 1:5:24, 1:5:29, 40, 1:6:27, 1:6:33-35, 1:6:27, 1:6:40, 1:6:47, 48, 1:6:50-57, 1:10:27-28, 1:11:12-26, 1:14:6, 1:17:23, 1:20:31. Lahat dito paulit-ulit lang sinabi, sinong magkakaroon nitong buhay na binibigay, ang buhay na walang hanggan? Ang sinasabi paulit-ulit, ang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Ang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay. Sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay. Ang nananampalataya sa Kanya ay bibigyan ng buhay. Ang sumasampalataya, ulit-ulit lang. Ang magkakaroon nitong buhay ng walang hanggan ay ang sumasampalataya kay Kristo Jesus. Hindi kanino? Sumasampalataya. Sumasampalataya kay Kristo Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo. Ang Yesus Kristos. Ang Yeshua HaMashiach. Ang Mesyas na tagapagligtas. Yun ang kailangan. At ang sasampalataya ng gayon, paulit-ulit, paulit-ulit. Siya ang magkakaroon nitong buhay na walang hanggan. Tuwiran na tinuran eh. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Juan. Sinabi niya kung sino ang sumasampalataya. Ngayon, gusto ko lang paliwanag pa ng konti itong sumasampalataya kasi madalas na nating marinig ang sumampalataya, pero anong ibig sabihin talaga ng sumampalataya kay Jesus upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dalawang talata sa Biblia ang kahit paano yung magpapaliwanag. Gawa 13:48. Ang sabi, ang mga nagsisampalataya na itinalaga sa buhay na walang hanggan, ang sinasabi diyan, bago yun, mahalaga ba na sumampalataya kay Jesus? Sapagkat ang sabi, ang sasampalataya magkakaroon ng buhay. Di sa makatwid ang hindi sasampalataya sa Kanya, hindi magkakaroon ng buhay. Bakit mahalaga na sumampalataya kay Kristo Jesus? Ito po yung mga talata upang magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sa unang 1:3, 21-23, alam ba ninyo ang sinasabi doon? Na ang utos ng Diyos, utos ito ng Diyos, ang utos ng Diyos ay manampalataya sa pangalan ni Jesucristo. Unang 1:3, 21-23. Nakita niyo? Mismong Diyos inutos niya, ang Diyos na nagutos. Sumampalataya kay Kristo Jesus, sumampalataya sa kanyang pangalan. Makita niyo, ibang mga sekta ng pananampalataya, tinatabi si Kristo. Binabaliwala ang anak, ang ama ang kanilang palaging binabanggit. Pero hindi mo maitatabi ang anak sapagkat ang Diyos Ama mismo nagsabi, nag-utos, sumampalataya kayo sa pangalan ni Kristo. Ang Diyos na nag-utos noon. Unang 1:3-4. Ano ba yung kasalanan? Ang pagsalangsang sa kautusan. Sa mga kapatid, kung sasalangsang ka sa utos ng Diyos ay kasalanan. Anong sabi ng 1:8-24 ang Panginoon? Kayo'y mga mamatay sa kasalanan, malibang magsisampalataya kayo sa akin. Tingnan niyo yung salita, maliban, except ye believe. Malibang kayo magsisampalataya sa akin, ang sabi ng Panginoong Yesus, mamamatay kayo sa kasalanan. Mangyari. Sinalangsang ang utos ng Diyos na nagsasabing manampalataya kay Jesus. Kaya tayo po, dapat mga Kristiyano, ang sentro natin talaga ay si Kristo Jesus. Siya talaga ang itinuturo ay si Kristo Jesus. Maraming sekta ng pananampalataya, kahit na sa mga Kristiyano, di ba? Nakatuon ang kanilang mga turo at aral sa Diyos, ang Ama, na maaari bang na hindi naman maaring laktawan, hindi maaring lampasan ng anak, si Kristo Jesus. Siya nga ang pinarito, siya nga ang sinugo. At ang Diyos ang nagsasabi, siyang inyong pakinggan. Sumampalataya kayo sa kanyang pangalan. Nandun ang lahat nakatuon kay Kristo Jesus. Ngayon, paano ang sa 1:16-8-9 ang sabi, susumbatan tungkol sa kasalanan. Ang mamamatay sa kasalanan, hindi sasampalataya kay Kristo Jesus. Kaya pagdating ng paghukom, ang dyan sa unang Tesalonica, ang pag-iiganti ng Diyos ay kanino? Doon sa hindi tumatalima sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Yun ang batayan ng hatol. Yun ang batayan ng pag-atol ng Diyos. Sinong sumampalataya o hindi sumampalataya kay Kristo Jesus. Upang magaang mapagunawa ang manampalataya. Anong ibig sabihin ng manampalataya, sumampalataya? Dalawang salita ang magaan nating maunawaan. Ang ibig sabihin ng manampalataya ay mabalik at malapit. At wala nang pinakamagaang paglalarawan kundi ang pastor at tupa. Kaya tayo hindi umaalis dun sa metaphorang yun eh. Ito na kasing ibinigay ng Panginoon na magaan na larawan eh. Ano ba ang pagsampalataya? Tingnan ninyo. Nilalarawan ng pastor at tupa. 1:26, anong sabi? Mga Gawa 11:21. Ang nagsisampalataya ay nangagbalik loob sa Panginoon. 1:6-35, ang lumalapit sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ang sumasampalataya sa akin. Kaya, ang sumampalataya o manampalataya kay Jesus, ibig lang sabihin ng mabalik sa Kanya o malapit. Na larawan ng pastor at ng tupa. Bakit? 1:26, anong sabi? Datapwat hindi kayo nagsisampalataya. Di ba? Sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa.
Yung hindi nagsisampalataya, hindi sa aking mga tupa, ang sabi ng Panginoon. Anong sabi naman sa unang Pedro 2:7-25? Ang nananampalataya, noon ay gaya ng tupang naliligaw, tapwat ngayon ay nabalik sa pastor at obispo ng kaluluwa. O yan ang madaling larawan. Parang kagaya ng isang tupa na nawalay, nahiwalay, naligaw na tao. Ang siya'y nanumbalik sa Panginoon at nalapit sa Panginoon, ibig sabihin nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Yun ang mananampalataya. Kaya tayo po dito sa kawan ng Panginoon, pinagdidiinan natin sa ating batayan katuruan ng relasyon sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng manampalataya, sumampalataya, ay mapa sa Panginoon, makasama sa Panginoon, mapabilang sa mga nagsisampalataya na inaangkin, tinuturing ng Panginoon na kanyang mga tupa. Sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. Kita ninyo, relasyon ang pinag-uusapan dito. At tignan din ninyo sinabi ng Panginoon, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. May tinukoy siyang sila. Sino yung sila? Hindi pinapansin ng iba yun eh. Basta, babasahin ng one just at ang sabi, tingnan ninyo, binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon at ang buhay nito, sasagana tayo. Maliwanag, huwag nating alisin sa konteksto, sa kabuuan ng one gist. Ang sabi niya, binibigyan ko sila. Sino yung sila na kanyang tinutukoy sa one gist? Huwag niyong kalimutan ng one gist 9. Ano ba meron sa one gist 9? Tinutukoy niya yun, ang relasyon ng Panginoon at mga kanya, kagaya ng pastor at tupa. Anong sabi niya? Yung mapa sa kanya ay maliligtas, yung kanyang mga tupa, maliligtas, lalabas at papasok na makakasumpong ng pastulan. Katulad yun ng masaganang buhay na pinag-uusapan. Pagkatapos na banggitin ng isang tupa na nasa Panginoon, na nasa Kanya, inaangkin, tinuturing ng Kanya na maliligtas, magkakaroon ng sariwang pastulan, kakasumpong ng pastulan. Ito rin ang ibig sabihin ng Panginoon, yung sila na mga Kanya. Sila na itinuturing niyang Kanyang mga tupa. Ang silang binibigyan ng buhay na walang gan. Magkakaroon ng buhay na walang gan. Gusto niyo mas maliwanag, mas tuwiran? Tingnan niyo yung 1 Jes 27-28. Ang aking mga tupa, ang sabi ng Panginoon, na silang aking nakikilala, silang dumirinig ng aking tinig, na silang nagsisunod sa akin. Anong sabi? Sila'y binibigyan ko. Sinong binibigyan? Sino ang silang binibigyan? Yung nananampalataya sa Panginoon. Kaya paulit-ulit, ang sumasampalataya magkakaroon ng buhay. Ang sumasampalataya ay bibigyan ng buhay. Yung sumasampalataya. At ang mga sumasampalataya, itong kinikilala ng Panginoon ng mga tupa sa kanyang kawan. Sila yung merong yada, may inosko, may relasyon sa Panginoon. Kaya ang relasyon sa Panginoon, napakahalaga sa atin na binibigyan natin ng kahalagaan. Huli, at ang sabi niya ay magkaroon ng kasaganaan. Anong ibig sabihin nun? Yung perisos dito ay ibig sabihin, hindi lamang karagdagan, kundi kalabisan. Ibig sabihin, yung buhay na walang gan, na binibigay ng Panginoon, na magkakaroon tayo ng buhay na walang gan, masagana nating matatamasa. Yun lang ibig sabihin ng Panginoon. Parang makakasumpong ng pastulan sa 1 Jes 9.
hindi yung kasaganaan ng buhay na karangyaan, kaginawan, kayamanan. Hindi yun. Ang sinasabi niya, pag tayo'y mayroon o nagkaroon nitong buhay na walang hanggan, masagana na matatamasa ang buhay na walang hanggan na ito. Bountifully, abundantly we will experience life eternal or eternal life. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung mananagana tayo sa pera, mananagana tayo sa yaman. Hindi mo common sense po, sentido komon. Ang yaman ba magagamit sa kabilang buhay? Ang kasaganaan ba ng tinatangkilik, magagastos ba ninyong pera nyo sa kabilang buhay? Nakita niyo? Kaya ang kasaganaan dito ay hindi yung kasaganaang tinatangkilik, kundi masaganang matatamasa ang buhay na walang hanggan. Bountifully, abundantly. Yung perisus dito ay lengguwaheng matematika. It's a mathematical language. Nang ibig sabihin ay plus, 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 plus. Kaya sa Ingles mayroong salitang surplus. Dagdag ito. Labis pa ito. Lampas pa ito. Sobra-sobra ito. Ang buhay na walang hanggan. Masagana na matatamasa. Parang kagaya ng mga tupa sa 1:9, bago ang 1:10. Lapas-pasok, sabi niya, sa kulungan, maliligtas, makakasumpong ng pastulan. Mararanasan niyang sagana ang buhay na binibigay ng Panginoon. Sa pagwawakas ko, ang buhay na walang hanggan, hindi ito idudugtong pag tayo mamatay. Hindi. Mali. Ang buhay na walang hanggan ay hindi natin mararanasan kapag mamamatay na lang. O sa kabilang buhay na lang. Pag titingnan ninyo ang pagkakasabi ni Juan, dito pa lang, ngayon pa lang, mararanasan na ang buhay na walang hanggan. Kung saan naroon si Kristo, nasa kanyang buhay na walang hanggan. Ang sino mang wala sa kanya si Kristo, wala siyang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, balikan ko yung aking ilustrasyon. Etong cellphone ko, nag-upgrade lang. Ang buhay natin sa kasalukuyan, nang tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus, nang tayo'y lumapit, bumalik sa Kanya, pagkatapos ng panahon tayo nahiwalay, walang kaugnayan, walang relasyon sa Kanya, malayo, ngunit nalapit sa Kanya, nang tayo sumampalataya. Napabilang tayo sa mga Kanya, kagaya ng sinasabi ng Efeso 2:11 hanggang 13, malayo nalapit sa Kanya. Unang Pedro 2:25, na kung paano para tayong tupang nawalay, nawaglit, ngayon nabalik tayo sa pastor at obispo ng kaluluwa na si Kristo Jesus. Tayo ngayon ay Kanya. Tayo ngayon ay kabilang sa mga itinuturang kinikilala niyang mga tupa. Binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nasa atin ang buhay na walang hanggan. Nararanasan na natin ang buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa buhay nito. Ano mang mangyari sa kasalukuyang buhay natin meron. Nandoon na yung buhay na walang hanggan na binibigay ng Panginoon sa atin. Matamasa na nating mararanasan. Sa pagwawakas ko, narito ang mga tanong para sa atin. Anong buhay meron kayo ngayon? Meron na ba kayo nitong buhay, hindi ang bios, kundi ang zoe?
Meron na ba kayo nito? Buhay na walang gan na bigay. Taglay-taglay na ba ninyo ang buhay na ito? Piliin natin sa ating sarili. Ang taglay na buhay na tangi nalilipas o ang taglayin ng buhay na hindi magwawakas. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa may biyayang pagkakataon na binigyan mo kami ng mga pagkapaalala at maging pagbabala. Sapagkat maraming pagkakataon din namin naunawaan kung anong buhay ang aming ipinamumuhay sa ngayon. Maring marami sa amin ng buhay na ipinamumuhay ay ang pangkaraniwang kasalukuyang buhay na lilipas. At madalas, mabilis lumipas. Naglalaho, namamatay. Ngunit marami ito ang pinagkakabalahan. Ito ang inaayos. Ito ang pinagaganda. Ito ang pinasasagana. Ang buhay na ito. Lahat ay ibinubuhos upang mapasagana ang buhay na ito. Nakakaligtaan namin na ito'y pansamantala. At bakit hindi ang paghahandaan namin ay ang karagdagan na buhay? Ang buhay na hindi magwawakas. Ang buhay na walang kamatayan, ang buhay na walang hanggan, na binibigay mo, Panginoon. Ibaling nawa namin ang aming paningin, hindi sa kasalukuyan lamang, hindi sa mga pansamantalang lumilipas at matuling nawawala. Pakaisipin din nawa namin, Panginoon, hindi lamang ang buhay na ito sa kasalukuyan. Inihila kami ng ganyak ng sanglibutan. Nalilibang kami at nauhumaling sa mga daya ng sanglibutang ito. Naaakit kami sa aming mga pag-iisip. Inilalayo naman kami sa iyo at inilalayo ang aming tingin sa masigit na buhay. Ang buhay na walang hanggan. Paalala mong palagi sa amin, Panginoon, na kung ang pangkasalukuyang buhay ay doon lamang kami nakatuon, paalala mo, may kawakasan ito, may hangganan ito. At lahat ng aming mga pinagsumikapan, pinagpaguran, lahat ng aming mga itinangka na mga tinatangkilik, lahat ng mga pinagbuhusan namin ng aming mga panahon at buhay, maglalaho lahat at hindi namin pakikinabangan.
Ikaw ang nagsabing, ano ang pakikinabangan ng tao? Makamit man niya ang buong sanglibutan, mawala naman ang kanyang buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na ayusin namin ang aming mga sarili. Bigyan namin ng pagpapahalaga ang paghahanda ng isang buhay na mas higit pa kaysa sa buhay na ito. Buhay na binibigay mo at masagana na matatamasa. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita ng pagpapaalala sa amin